Yung Sermon of the Mount. Kung tawagin yan. Yan yung Matthew chapter 5 hanggang 7. Ito ang ating magiging pangangaral sa lahat ng midweek service sa susunod na 6 na buwan. Simula nung nakaraang Wednesday. So bago tayo mag-verse by verse, 3 bagay ang dapat nating maunawaan dito. Una, ang pangangaral na ito ng ating Panginoong Hesukristo, ang kabuuan ng kanyang pangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa 4:23 ng Mateo, makikita natin na nagturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian. And then we have the Matthew chapter 5. So yung ipinapangaral ng ating Panginoong Hesukristo na kaharian ng Diyos, meron itong set ng doktrina. Pumunta tayo sa chapter 7, verse 28 ng Matthew. At nangyari, nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. So dapat nating sabihin, o maunawaan sa Matthew 5 hanggang 7, na ito ay doktrina ni Kristo o aral ni Kristo kung ano ang mayroon sa kaharian ng Diyos. Mapapansin natin dito na ang Panginoon ay nangaral patungkol sa katuwiran. Paano magiging matuwid? Ano ang pagiging matuwid sa kaharian ng Diyos? Pumunta ka sa Mateo 5, talatang 6, basahin natin. Mapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Talatang 10, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung kaharian na ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo ay mayroong tiyak na katuwiran. May sariling kaparaanan kung paano magiging matuwid. Kaya nga sinasabi natin, may konstitusyon sa loob ng kaharian ng Diyos na dito ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, na mapalad ang sinuman kung iyong ninanasa yung katuwiran na ipinangangaral ni Kristo. Mapalad ang nauuhaw at nagugutom sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Saan? Sa katuwiran. Pero tandaan natin na yung katuwiran na yan na ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito'y sa kaharian ng Diyos, hindi magpapasakop ang maraming tao diyan. Maraming lalaban sa paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Ang diablo ay hindi papayag na siya ay mawalan ng kaharian at paghahari sa buhay ng tao. Kung kaya't may mga tao rin na hindi pinaghaharian ng Diyos, na hindi magpapasakop sa katuwiran na ipinangangaral ni Kristo, kaya nga't mapalad ang pinag-uusig dahil sa katuwiran. Yan po ang isa sa mga katangian ng mga taong magmamana ng kaharian ng Diyos. Tandaan ho natin, sinasabi sa banal na kasulatan, nang maraming kahirapan, papasukin ng mga disipulo ang kaharian ng Diyos. Hindi po tanda ng mga taong pinaghaharian ng Diyos ang buhay na walang problema. Ang buhay ng pakikipagkompromiso sa mga taong liko sa katuwiran ng Diyos. Dahil po, ang pamamanahan ng kaharian ng Diyos ay yung pinag-uusig
dahil sa katuwiran ng Diyos na ipinangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, at yan po ang ating babaybayin sa mga susunod na pangangaral sa chapter 5 hanggang 7. Pero ang tinutukoy po na katuwiran ng ating Panginoong Hesus sa talatang 20 ay lagpas po sa ipinangangaral ng mga eskriba at fariseyo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino po itong mga fariseyo at mga eskriba? Sa madaling salita po, yan po ang mga tagapagturo ng relihiyon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ito pong nagtuturo na sa pamamagitan ng pagsunod ng tao sa kautusan, sa pangingiling ng Sabat, sa pamamagitan ng kanilang sariling katwiran, na kadalasan po ang tinuturo nila tradisyon na at hindi nakakautusan ng Panginoon, sa pamamagitan ng gawa ng tao, makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi kayo lalagpas sa katwiran na itong tinuturo ng mga taong ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano pong ipinahihiwatig sa atin ito? Na ito pong doktrina ni Kristo ay higit sa doktrina ng mga Pariseo at Eskriba. Kaya nga kung babalik tayo sa Mateo 7, itutuloy natin sa 28-29, bakit ho nagulat ang mga tao sa aral ni Kristo? Sapagkat siya'y kanyang tinuturuang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Nagulat ang mga tao sa aral ni Kristo, sa katuwiran ni Kristo, na hindi ito makatao at makamundong pag-iisip. Palibhasa, ang itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristong katuwiran ay pamantayan ng Diyos. Tandaan po natin hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos dahil sa pamantayan ng tao. Ang sukatan po ng kaligtasan ay ang pagiging perpekto ng Diyos. Kaya kung pumunta mo sa Mateo 5, pumunta ka sa 48, kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya magtataka ka, sinabi ng mga apostoles sa Panginoon, sino ngayon ang mga liligtas? At sinabi ng Panginoon sa kanila, sa tao ito ay imposible. Bakit? Sapagkat kung gagawa ka ng mabuti, yung ginawa mong mabuti ay magiging paraan lang para makapasok ka sa kaharian ng Diyos kung kasing buti mo ang Diyos. Yung iyong pagpapakabanal ay magiging daan lang ng kaligtasan yan kung kasing banal ka ng Diyos. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, kung hindi kayo hihigit sa katuwiran ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng mga mapagpaimbabaw, na sa pag-aakala nila na sa kanilang mga gawa ay nabibili nila ang pabor ng Diyos, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ano ba ang pagpasok sa kaharian ng Diyos? Alam niyo yan, sa Juan 3:5. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay kapanganakang muli. Sapagkat maliban na ang tao ay panganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. May sariling paglilinis ang Diyos na sinasabi ng mga kasulatan na gagawin niya sa tao. May sariling pamantayan ng kalinisan ng Diyos. May sariling pamantayan ng pagsamba ang Diyos. May pamantayan ng pagsunod ng Diyos. Kaya't kung ang tao ay mananatili lamang sa kanyang makataong pag-iisip, malamang sa malamang, hindi siya umaabot sa pamantayan ng Diyos. Ngayon, itinuro din ng ating Panginoong Jesucristo na bilang tao,
Kung tayo ay nasa kaharian ng Diyos, dapat po tayong magtiwala sa Ama natin sa langit. Hindi po kagaya ng mga tao sa sanlibutan na walang pananampalataya sa Diyos. Yan din ho ay katuwiran ng Panginoon. Pumunta tayo sa Mateo 6. 31. Matapos nang sabihin sa mga tao, "O kayo, kakaunti ang inyong pananampalataya. Huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil." Ganyan mag-isip ang mga taong wala sa kaharian ng Diyos. Kung kayo'y nasa kaharian ng Diyos, ay dapat matuto tayong sumampalataya sa Diyos. Sa yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Napansin ninyo kanina pa na pag pinag-uusapan natin ang katuwiran, bumabanggit din tayo ng kaharian ng Diyos. Hindi ka maaaring pagharian ng Diyos labas sa katuwiran ng Diyos. Isipin mo, saan ka nakakita ng may hari, nangangatwiran ka sa hari? Kung pugutan ka ng ulo ng hari niyan, pumunta ka sa Malacanang, mga tuwiran ka doon. Kaya nga, meron po tayong due process. Meron tayong judicial system. Kung mangangatwiran ka, may tamang proseso. Ganon din po sa kaharian ng Diyos. Kung kaharian ng Diyos, ang pangangatwiran po na sinusunod dito at inuunawa natin, yung katwiran ng Diyos. Yan po ang laman ng doktrina ni Kristo na kanyang itinuro sa Mateo 5 hanggang 7. Nandiyan po kung paano tayo mamumuhay na may pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, alam mo, mga tao, paborito nila itong 6:33 ng Matthew. Alin doon? Yung all these things shall be added unto you. Kaya lang hindi nila inuunawa kung anong ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa totoo lamang, maglingkod ka sa Panginoon o hindi ka maglingkod sa Panginoon, kung tao ka, hindi ka lulubayan ng problema. Hindi ka lulubayan ng pangangailangan. Alam mo, pagka sinabi mong wala ka ng kailangan na kahit ano, may tama ka na nun. Ang kagaya ka na nun, baliw dun sa palengke, na walang inaalintanang anuman. Hindi nakakaramdam ng gutom. Maulanan, maarawan, hindi tinatablan. Magtataka nga, hindi nagkakasakit. Walang pangangailangan na anuman. Alam mo, walang taong may matinong pag-iisip na walang pangangailangan. Kaya lang, kung ikaw ay tao ng Diyos, hindi ka basta nabubuhay lang sa daigdig na to. May pakialam ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. May gusto ang Ama natin sa langit na disiplina na dapat mong matutunan. Nakikita mo, Kristiyano lang ang taong natututo sa sirkumstansya. At nakikita niya, totoo pa lang salita ng Diyos. Nasa simbahan siya o wala siya sa simbahan. Nakikita niya na ang salita ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, hindi pwedeng takasan. Sapagkat ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay palaging patas. Kahapon ko pa ito sinasabi. At sasabihin ko uli ngayon. Kung anong ihahasik ng tao, aanihin ng tao. Sapagkat ang Diyos ay hindi naiisahan. Kaya pag inisip mo yan, magbibigay daan ka sa puot ng Diyos.
Magbibigay daan ka rin sa probisyon ng Diyos. Magbibigay daan ka sa plano ng Diyos. Magbibigay daan ka sa pangangatwiran ng Diyos. At makikita mo, ito pala ang katunayan ng mga aral ni Kristo. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga bagay na yan. Pero ang Matthew 5-7 ay nagpapakita ng katwiran ni Kristo na higit sa katwiran ng tao patungkol sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ang pangangaral ni Kristo sa Mateo 5-7 ay naglalarawan ng personalidad ng mga disipulo ni Kristo. Kung ang kaharian ng Diyos ay hindi pa nahahayag sa pisikal na manifestasyon hanggang sa panahong ito, sapagkat yan po ay mahahayag sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sinabi ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng mga tao. Ibig sabihin, importanteng makita natin, ano ba ang personalidad ng mga taong pinaghaharian ng Diyos? Importante po ito ngayon. Lalo na ang dami nagpapakilalang Kristiyano. Lahat tagasunod ni Kristo. Lahat may Biblia. Lahat baptist. Kapag ka-Pentecostal, non-denominational, pero nakakatulong sa mga baptist, ang sasabihin ng mga baptist, baptistic. Pero pag hindi nakakatulong, hindi baptist. Ibig sabihin, lahat na lang may relihiyon. Pero ayon sa doktrina ni Kristo, paano inilalarawan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo? Importante po yun. Tandaan natin, hindi lang makikilala ang relihiyon sa doktrina, kung hindi sa epekto nito sa buhay ng mga taong sumasampalataya. Makikita mo. Minsan ng mga Kristiyano, daig pa ng mga Muslim. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga Muslim, sa sobrang paniniwala nila na kapag nakapatay sila ng Kristiyano, magkakaroon sila ng 40 virgins sa paradise. Willing silang magbangga ng eroplano sa building, makapatay lang ng Kristiyano. Pero magtanong ka sa Kristiyano, ikaw ba'y may buhay na wala hanggan? Opo. Paano mo nalaman? Sumampalataya po kay Kristo. Sige, ibigay mo kay buhay mo kay Kristo. At loko ka, hindi pa kita sinasabihan na ibangga mo yung eroplano sa building. Kita mo yun. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na gumawa ng masama. Pero ayaw natin ibigay ang buhay natin at pagtitiwala natin sa Panginoon sa mga bagay na mabuti. Yan po ang sinasabi ng Mateo 5-7. Bigyan natin ng halimbawa. Pumunta ka sa Mateo 5, talatang 13. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo? Silang mga nasa kaharian ng Diyos. Kayo ang asin ng lupa. May isang Kristiyano nagsabi, kaya pala maalat. Kasi asin ng lupa. Alam mo ba ang asin? Sa banal na kasulatan, tumutukoy po ito sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Hindi ito basta para yung bulok, wag mabulok. Talaga pong daigdig na to, mabubulok po ito kahit anong gawin natin. Pero bakit ang Kristiyano ay asin ng sanlibutan? Halimbawa, tignan natin sa bilang, Numbers 18:19. Lahat ng mga handog na itinaas sa mga banal na bagay na ihahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinigay
sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo, na marapat na bahagi magpakailanman. Tipan ng asin magpakailanman sa harap ng Panginoon sa iyo at sa iyong binhi na kasama mo. Anong ipinangako ng Diyos sa Israel? Na sinasabi niyang tipan ng asin. Lahat ng mga banal na bagay ay sa inyo. Hindi yan binigay sa mga hintil, ang pagsamba sa Diyos. Ang paghahandog sa Diyos, hindi ibinigay yan sa mga hintil, ibinigay yan sa mga Israelita na sinabi ng Panginoon, yan ay tipan ng asin, magpakailanman. Na kayong mga tao ng Diyos, kayo ang may karapatan sa mga banal na bagay. Pangako ko sa inyo yan, magpakailanman. Ngayon, tignan natin naman sa ikalawang Chronicles. 2 Chronicles 13:5. Hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang kaharian sa Israel kay David magpakailanman sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng tipan ng asin? Anong sinasabi ito? Anong tipan ng asin? Na ang kaharian ay hindi mawawala kay David at sa kanyang lahi magpakailanman. Hindi magbabago. Kaya nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 5, kayo ang asin ng sanlibutan, ay nagpapahiwatig, kayong mga disipulo ni Kristo ang nagpapatunay na ang Diyos ay hindi lumilimot sa kanyang pangako. Meron pa ring daan patungo sa Diyos. Sa panahon ngayon na puro kasamaan lang ang nakikita natin sa sanlibutan, sasabihin ng mga tao, may Diyos pa kaya? Kung mabuti ang Diyos, bakit pinahihintulutan niya ang lahat ng kasamaan sa sanlibutan ito? Ikaw ang asin ng sanlibutan. Para makita ng sanlibutan na meron pa ring pinababanal ang Diyos sa daigdig na ito. Sa padaigdig na to na wala tayong mapagkakatiwala ang gobyerno. Bukas makalawa, pwede magkaroon ng gera, mabago na ang mga mapa. Mag-iba na ang mga teritoryo. Mag-iba na ang mga paghahari. Pero ang kaharian ng Diyos ay manatili magpakailanman. Anong ebidensya? Kayo ang asin ng sanlibutan. Maghahanap ka ng kaharian ng Diyos, huwag kang tumingin sa langit, huwag kang tumingin sa lupa, tumingin ka sa mga tao ng Diyos. Nandoon ang kaharian ng Diyos. Kaya't napaka-importante na sa Mateo 5 hanggang 7, sinabi ng Panginoon, sino-sino ang mga nasa kaharian ng Diyos? Sino-sino ang naging matuwid na ang kanilang katuwiran ay nakalagpas sa katuwiran ng mga Pariseo? Sapagkat ang kanilang katuwiran ay si Kristo lamang. Sila na mga ipinanganak na muli. Sila na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon nila at ang kanilang Kristo, ang kanilang tagapagligtas. Sila na mga binigyan ng Diyos ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Hindi dahil Hudyo sila, hindi dahil sa mas matalino sila sa kapwa nila, kundi dahil ipinagkaloob sa kanila ng Ama sa langit. Yan ang katuwiran ng Diyos. Isipin mo paano mo maaabot ang pagiging perpekto ng Diyos. Hindi pwede. Maliban na lang kung ang pagiging perpekto ng Diyos ay ibilang sa tao sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang katuwiran na ipinangaral ng Ebanghelyo mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya sa makatuwid bagay. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pagkita mo yan. Kung kaya't naghahanap ang daigdig ng kabanalan. Hindi po ninyo makikita ang kabanalan sa loob ng mga templo ninyo na may mga Diyos-Diyosan.
At may mga ilaw na pula, mga musika na akala mo pag napakinggan mo ang musika na pupunta ka na sa langit. Hindi mo dun makikita ang kaharian ng Diyos. Makikita mo ang kaharian ng Diyos sa mga disipulo ni Kristong tunay. Sila ang asin ng sanlibutan ito. Sila ang nagpapatunay na matapat ang Diyos. Sila ang nagpapatunay na hindi pa kahit kailan natalo ang Panginoon natin kay Satanas. At hindi maaari. Sapagkat may mga asin pa sa sanlibutan ito. Kaya sinabi ng Panginoon, ano silbi ng asin kung walang lasa? Sigurado ang asin may lasa. Walang silbi ang asin na walang lasa. Inaapak-apakan lang yan sa kalsada. Ano pang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanyang mga alagad? 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Pumunta ka sa Isaias. Isaias 60. Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi siya pumarito para sirain ang kautusan, kung hindi nandito siya para tuparin, naisip ko na lahat ng sinasabi niya rito katuparan ng lumang tipan. Kung kaya't nagbabasa tayo sa lumang tipan at nauunawaan natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Isaiah 60 verse 1 and 2, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Kaya pag sinabing, kayo ang ilaw ng sanlibutan, sapagkat kayo ng mga pinaghaharian ng Diyos, sa inyo lumiliwanag ang Panginoon. Ngayon, huwag mo sabihin, bakit parang laging kadiliman ang aking nakikita? Hindi ibig sabihin nun, pinabayaan tayo ng Panginoon. Hindi. Pinahihintulutan ng Panginoon yan sa buhay natin. Sapagkat para maranasan din natin at makita natin yung kalagayan ni Kristo sa krus. Tatanungin mo, nasaan ang Diyos sa lahat ng paghihirap ko? E di kung nasaan ang Ama nung nasa lahat ng paghihirap ni Kristo? Anong ginagawa ng Ama nang nahihirapan si Kristo? Ganon din ang ginagawa ng Ama mo ngayong naghihirap ka. Kaya't makakaasa ka na kung paanong hindi niya pinabayaan ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo pababayaan. Paano tayo magliliwanag sa sanlibutan ito? Wala tayong sariling ilaw. Kaya sinabi ng propeta, bumangon ka. Tayo. Hindi ka magliliwanag sa sanlibutan kung pahiga-higa ka. Kung patamad-tamad. Tayo. Ang Kristyanismo ay hindi relihiyon ng mga tamad. Nasa gitna ng pananampalataya natin ang pag-asa. Kaya nga pananampalataya sapagkat yan ay buhay na pag-asa. Yan yung kinuha, rise and shine. Di ba? Arise, shine, for thy light is come. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumisikat sa iyo. Kaya makikita mo ang mga tao ng Diyos. Hindi dahil sa wala silang problema. Kung hindi dahil sa kahit takpan ng sanlibutan ito ng kadiliman ng daigdig, may liwanag. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos sa mga lugar na walang kahirapan. Totoo niyan. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos sa lugar na walang pag-uusig. Kung nasaan pa nga ang pag-uusig, ang kahirapan, ang kagutuman, nandun ang banal na Espiritu. Hindi ba? Nung unang panahon ng Amerika,
Na nag-uumpisa sila, nahihirapan sila. Nakapagtayo sila ng isang makadiyos na bansa. Pero nang dumating, nang pinasok sila ng mga liberalismo, halos lahat kaya nilang gawin. Nakarating na sila sa buwan. Kaya nilang makialam sa lahat ng gera at kaya nilang ipanalo ang mga gera. Hindi na nila alam kung anong ibig sabihin ng kahirapan. Lahat ay meron ng American dream. Bumagsak ang kanilang moralidad. Sino ang exporter ng kabaklaan ngayon? Amerika. Sino ang exporter ng abortion? Pati ang kanilang bansa, pinapasok na ng mga Muslim. Kapag ka dumating na puro ginhawa na lang at ang tao naghinghayahay na lang sa buhay, makakalimutan niya na ang tunog ng gera, makakalimutan niya na ang isang paa niya nasa panganib. Nawawala na yung kanyang tibay. May mga nagsipaglakihan na mga laki sa layaw. Diba sinabi yan ng ating ng isang bayani? Ang batang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa hatol, sa muni at sa hatol ay salat. Lumaki nang hindi nahihirapan. Hindi nahuhubog ang pag-iisip. Hindi nahuhubog ang pagdedesisyon. Pero itignan mo ang panawagan natin, mga kapatid. Hindi tayo mayayaman. Mahihirap tayo. Bakit? Para dumepende tayo sa Diyos. Hanggang sa kamatayan. Dalhin tayo ng Panginoon sa tugatog ng tagumpay. O dalhin tayo ng Diyos sa bingit ng kamatayan. Lagi mo isaalang-alang. Hindi natin hawak ang buhay natin. Ang Panginoon ang siyang naghahari sa buhay natin. Tumingin ka sa sanlibutan, ang dami nagpapakilalang Kristiyano. Pero sino ang tunay na nagtitiwala sa Diyos? Maraming gumagamit lang sa relihiyon para magmukhang mabuti sa kanilang kapwa. Maraming gumagamit ng relihiyon para yung gusto nila at hindi gusto ng Diyos ang matupad. Sino ang tunay na may pananampalataya? Makikita mo, sapagkat sila'y tinutulungan ng Banal na Espiritu na mabago, maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. At ang pinakamahirap sa lahat ito, yung matuto tayong manalangin na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Diyos. Yan. Ang pinakamahirap na panalangin sa lahat. Madaling ipanalangin lahat ng problema, totoo. Natural. Minsan pag nananalangin tayo ng problema, minsan ang tunog, para na rin tayong umaangal. At sabihin mo, Panginoon, nasasabi ko lang. Pero madali yun. Yung maglabas ng lahat ng kabigatan, madali yun. Pero yung kumuha ng kabigatan, mahirap. Panginoon, ibibigay ko sa iyo yung kalooban ko. Tapos yung kalooban mo kukunin ko. Ibibigay ko sa iyo yung problema ko, tapos yung problema mo kukunin ko at matupad ang iyong kalooban. Oh, kaya inumpisahan ko kanina pag akyat ko rito. Lahat ng matinong tao marunong gumawa ng mabuti. Lahat ng mabait na tao marunong gumawa ng mabuti na walang kapalit. Pero ang tao na gumawa ng mabuti sa mga taong gumagawa sa kanya ng masama, Diyos lang ang gumagawa nun. At makikilala mo ang mga anak ng Diyos sa Espiritu ni Kristo na nananahan sa kanila. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sa bagay na yan. Ngayon, panghuli.
Ang Sermon of the Mount ay nagbababala sa mga disipulo ni Kristo na mag-ingat sa mga maling doktrina. Hindi lamang nangaral si Kristo sa kanyang mga disipulo para ituro ang kanyang aral, kung hindi para babalaan din sila na hindi lahat ng aral na nakikita nila, na minsan katunog pa nga ng turo ng ating Panginoong Jesucristo, ay magdadala sa kanila sa kaharian ng Diyos. Binasa na natin sa 5:20 na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay lagpas sa mga gawa ng tao at mapagpaimbabaw na relihiyon. Kung makikita mo sa chapter 6, sinabi niya, mag-ingat kayo, huwag kayong magsigawa ng katuwiran sa harapan ng mga tao upang kanilang makita. Binababalaan ng Panginoon ng mga alagad niya, huwag niyong gayahin yung ginagawa ng mga Pariseyo at Eskriba, na gumagawa ng mabuti sa harapan ng tao para makita ng tao. At minsan pa nga, pag nananalangin, talatang 5, at pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at mga liko ang daan upang sila'y makakita ng mga tao. Ngayon, anong connection niyan sa mga Pariseyo at mga Eskriba? Pumunta ka sa chapter 23 ng Matthew. Mateo 23. Nang magkagayoy, nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiupo ang mga Eskriba at mga Pariseyo sa luklukan ni Moises. Lahat ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-uutos, gawin ninyo at ganapin. Bakit? Kasi tinuturo nila, batas din ni Moises yun eh. Diba? Ito ang problema. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi nila ginagawa. Turo sila ng turo ng kautusan ng Diyos sa mga tao, pero hindi sila namumuhay sa kautusan ng Diyos. Ipitan nyo yan. Ipitin nyo ang Matthew 23. Bumalik tayo sa Matthew chapter 5. Talatang 19. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumaganap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Tsaka niya sinasabi ko sa inyo, kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga Eskriba at Pariseyo. Nakakita ninyo? Sapagkat ito mga Pariseyo at Eskriba, puro salita. Huwag niyong gagayahin na puro sila salita pero hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. Mag-ingat kayo sa ganoon, sabi ng Panginoon. Bumalik tayo sa Mateo 23:4. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapapasa nila sa mga balikat ng mga tao. Datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ang kanilang daliri. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makakita ng mga tao. Hindi ba naalala niya sa Mateo 6:1? Yung tinuturo nila na gumawa kayong mabuti, gawin nyo yun. Pero huwag yung gayahin yung ginagawa nila na kapag gumagawa sila ng mabuti, pinapakita nila sa mga tao para sumikat sila. So ayun. Kaya pag bumasa ka talatang 15, sa aba ninyo mga Eskriba at mga Pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang mga lupa sa paghahanap ng isa ninyong makakakampi.
At kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Kaya ang Mateo 5 hanggang 7 ay nagbababala sa atin na ang doktrina ni Kristo ay hindi doktrinang mapagpaimbabaw. Hindi pwede sa doktrina ni Kristo yung pakitang tao lamang. At yun ang itinuturo ng Mateo 5 hanggang 7. Gagawa ng mabuti para mapuri. Pag hindi napuri, hindi na magtutuloy sa gawa ng mabuti. Magdadasal pag may nakakita. Pag walang nakakita, hindi magdadasal. Hindi ba maganda tong Matthew 5 hanggang 7? Magtanong ka sa mga relihiyon sa buong Pilipinas, sino ang relihiyong nagtuturo sa Kristo sa tao, sa mga miyembro nila na gumawa ng masama? Wala. Kahit yun si Elio Soriano magsasabi, gumawa kayo ng mabuti. O kung may narinig kayo mabuting, sabi ng kabilang relihiyon, gumawa kayo ng mabuti, di gawin nyo mabuti. Pero huwag nyong gagayahin yung masasama nilang gawain. Dahil sabi nila, hindi sila nangunguha ng ikapo, pero inuumit nila yung lupa ng mga miyembro nila. Pinapangalan nila sa kanilang sarili. O, sinasabi ng mga iglesia ni Manalo, o magkaisa tayo, ito ang tunay na iglesia ni Kristo. O tama yun. O din sinabi nilang mabuti, o di gawin natin. Magkaisa rin tayo. Pero huwag niyong gagayahin yung ginagawa nila. Na ano? Pag hindi sumunod sa kanila, pinapapatay nila. Bigla na lang nawawala. Kahit kamag-anak nila, kinukulong nila. Hindi ba sa panahon natin ngayon, hindi salat ang tao sa paggawa ng mabuti. Ang problema, yung pagkukunwari kasi nasa puso ng tao yan. Kaya nga ang gusto ng Panginoon na klase ng katwiran at pananampalataya, yun ang gagaling sa puso. Kung kaya't lagi po natin ipinangangaral sa iglesia, lahat ay sa biyaya lang ng Diyos. Lahat ay dapat manggaling sa pag-ibig at mapagpakumbabang puso. At sa pagtitiwala lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat kung hindi man tayo gagamitin ng Panginoon, wala tayong magagawa kahit anong yabang natin. Pero kung magpapakumbaba tayo sa Panginoon, matututo tayo. At darating ang panahon, handa na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Binababalaan din ng Panginoon ang mga alagad niya na mag-iingat sa mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo. Itong mga Pariseo yung tinutukoy niya. Mateo 7, 15 hanggang 20. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabubuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Kung mabuti ang doktrinang itinuturo ng Panginoong Jesucristo, makikita mo ang epekto niyan sa mga sumasampalataya, nagiging mabuti. Umiepekto ang doktrina ng Panginoon sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi ba si Tito nagsalita dyan?
Si Pablo, nang sumulat siya kay Tito, nagsalita dyan. Sabi nila, kilala nila ang Diyos, pero sa mga gawa nila, ikinakaila nila ang Diyos. Sinabi na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Mag-ingat kayo sa mga bulaang tagapagturo. Natural bulaan nga eh. Hindi lalapit yan sa'yo na mukhang lobo. Lalapit yan na mukhang tupa. Pero saan mo sila makikilala? Sa gawa. Sa bunga. Hindi ba importante itong mga bagay nito? Kung kaya nga mga kapatid, napaka-importante ng pamumuhay sa kalooban ng Diyos kapag ka-Kristiyano ka. Talatang 21, pumunta ka. Sinabi ng Panginoon na ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya nga sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon. Hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo kilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya hindi pwedeng Panginoon, Panginoon lang. Hindi lahat na nagdadasal anak ng Diyos. Marami nagdadasal, pagkatapos nilang magdasal, ganun pa rin sila. Hindi nagbago yung puso nila. Hindi nagbago yung isip nila. Pagkatapos nilang magdasal na sana matupad ang kalooban ng Diyos, ang ginawa pa rin nila, yung kalooban nila. At harap tayo sa hukuman ng Diyos, sasabihin, Panginoon, tumulong ako sa Bible Baptist Church Bagong Nayon. Yung isa nga doon, ako nagdala nun sa simbahan eh. Yung isa nga doon, ako nag-disciple nun eh. Nung kala mo, baka yung nadala mo, ligtas, ikaw hindi. Mas mahirap pa nga yung sinasabi ng Panginoon dito eh. Kita mo, nagpalaya sila ng masamang espiritu. Hindi sila kilala ni Kristo. Kaya't sinasabi ng Panginoon, ang sino mang dumirinig ng kanyang salita, tapos tinutupad, ay kagaya ng taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Darating ang mga unos at bagyo. Higit sa lahat ng kahirapan sa sanlibutan ito, isang araw haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, mamumuhay ka sa salita ni Kristo. At diyan tayo tinuturuan ng Panginoon sa mga sirkumstansya. Isipin mo, para kang pinipuwersa ng banal na Espiritu. Hinuhubog ka ng banal na Espiritu na unti-unti kang namamatay sa sarili. Pero napakarami nang dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap. Isipin mo, ang tagal-tagal mo nang nakikinig ng salita ng Panginoon. Hanggang ngayon may problema ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Wala kang takot sa Panginoon na hindi ka marunong magsisi. Yung puot ng Diyos pinapalagpas mo lang. Isang araw, haharap ka sa Diyos. Dahil nakita ng Panginoon sa huling panahon itong Kristyanismo. Para yung butil ng mustasa na itinanim. Sa umpisa maliit lang yan. Pero lalaki yan kagaya ng punong kahoy, dadapuan niya ng iba't ibang uri ng ibon.
Lahat-lahat ng insekto lalapit dyan. Isang araw ang Kristyanismo, napakagandang komunidad. Yung mga tunay na pinaghaharian ng banal na Espiritu sa kanilang puso, ang daming papasok dyan makikisali. Kunwari makikisimpatya. Kunwari magsasabi, tinatanggap na rin po namin si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, babautismuhan natin sila. Pero titignan mo, matapos mabautismuhan, hindi lumakad sa bagong buhay. O anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? Mag-ingat kayo sa mga ganon. At ngayon, dahil sa inakala nating kapatid talaga, ngayon, ititiwalag na natin sa iglesia. Hindi natin maitiwalag. Bakit? Nahulog yung damdamin mo. Kung makikita ng muka, makikita ng mata natin sa pagbibigay ng paliwanag ng banal na Espiritu, naging Kristiyano ba talaga itong mga to? Kaya nilalapastangan ng sanlibutan yung doktrina ng biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ba may gawa? Wala. Ang kaligtasan ba ginagawa ng tao? Hindi. Ang kaligtasan ba pag sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka? Oo. Pero maliwanag sa banal na kasulatan, anong ibig sabihin ng ligtas? Ang ibig sabihin nun, ipinanganak kang muli. Ang ibig sabihin nun, may banal na Espiritu ka sa puso. Ang ibig sabihin nun, pinatawag ka na ni Kristo sa lahat ng iyong kasalanan. Ang ibig sabihin nun, may pag-asa ka na isang araw babalik si Kristo at tatawagin ka niya na maghari kasama niya, yan ang Kristiyano. At ang daigdig na to, hindi natin to tahanan. Tayo ay mga manlalakbay lang. Hindi tayo tumanggap kay Kristo para magpakamundo. Kung mananahan ka sa kamunduhan at hindi ka magtatagumpay dyan, hindi ka anak ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Bakit? Pare-parehas tayong makasalanan. Pare-parehas. Walang ibang paraan para ang tao maligtas, biyaya lang ng Diyos. Diba? Kaya sa katapusan, etong mga tinuro ng Panginoon sa Mateo 5 hanggang 7, hindi yan nandyan para tayo mabigatan. Bakit? Basahin natin. At ako'y magtatapos sa talatang ito. Hunang Juan 5, 3 hanggang 4. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Bakit? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Anong ibig sabihin ng salitang sapagkat? Diba? Dahil, kasi, nagbibigay ng dahilan doon sa unang sinabi. Bakit ang utos ng Diyos ay hindi mabigat? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, dadaig sa sanlibutan. Pero paano mo mararanasan yun? Tuloy. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Kaya po, alam mo mga kapatid, hindi ako naniniwala sa Kristiyanong nawawala sa pananampalataya. Bakit? Yung pananampalataya natin hindi galing sa atin. Yung pananampalataya natin galing kay Kristo yan. Kung pananampalataya ko lang ang aking pagtitiwalaan, lahat ng tao may pananampalataya. Ang normal na tao may pananampalataya. Sumasakay ka sa tricycle na hindi mo kilala yung driver. Diba? Sumasakay ka sa jeep, tinanong mo ba yung driver, Manong, ito bang sasakyan mo, maayos ang brake? Hindi mo tinanong, pero nagtiwala ka.
Madalas pa nga tayong nai-scam kasi may pananampalataya tayo Pero iba yung pananampalataya na galing kay Kristo na ibinigay sa atin. Isipin mo, ako'y napako ng kasama ni Kristo. Gayunmay ako'y nabubuhay. Yun nga lang, hindi na ako nabubuhay, si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko ngayon ay ibinubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Na siyang umibig sa akin na nagbigay ng buhay sa atin. Kaya alam mo, pinalalakas natin yung pananampalataya natin. Hindi yun. Huwag mong palakasin ang pananampalataya mo. Huwag. Tumingin ka kay Kristo, who is the author and the finisher of our faith. Sapagkat doon ang gagaling ang pananampalataya kay Kristo. Tignan mo ang kanyang buhay, tignan mo ang kanyang salita, tignan mo ang kanyang kahirapan, tignan mo ang kanyang pagtitiis, at tignan mo rin naman ang kanyang kamatayan. At tignan mo rin siya nang umiyak siya sa krus. At sinabi niya, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ginagawa nila. At tignan mo rin siya nung tinanong niya, Ama, ba't mo ako pinabayaan? At tignan mo rin nung sinabi niya, sa iyong mga kamay, ibinibigay ko ang aking espiritu. Tignan mo siya nung namatay siya sa krus. Ni kahit yung pagpapalibing niya, hindi niya napaghandaan. Inilibing siya sa libingang hindi kanya. Anyway, hindi naman importante kung saan siya ililibing. Bakit? Sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Iniisip ko, kung ako mamamatay, hindi na importante kung paano niyo ako ililibing. Ibalot niyo ako sa banig, itapon niyo ako sa ilog. Kung papayagan ng gobyerno, sunugin niyo ako, it doesn't matter. But the most important thing is, pag namatay ako, muli ako mabubuhay pagdating ni Kristo. Isipin mo, ano ikakatakot mo sa buhay na ito? Huwag mong palakasin ang pananampalataya mo. Kilalanin mo kay si Kristo at magtiwala ka sa Kanya. Siya ang pinagmumulan at siya ang kasukdulan ng ating pananampalataya. Hindi ba? Ang problema, pag tumitingin ka sa sarili mo, pinagtitiwalaan mo lang yung kaya mong paniwalaan. Pero huwag kang maniwala sa kaya mong paniwalaan. Maniwala ka sa lahat ng pinaniwalaan ni Kristo. Kaya kung tinuro ni Kristo, paniwalaan mo. Bakit? Hindi naman niya ituturo yan kung hindi niya pinaniwalaan yan. Di ba? Pinaniwalaan ni Kristo yan hanggang kamatayan. Sinunod ni Kristo yan hanggang kamatayan. At nakita niyo naman mga kapatid, hindi siya binigo ng Ama natin sa langit. Kung kaya't bakit hindi mabigat ang kanyang mga utos? Sapagkat sa pananampalataya natin kay Kristo, magtatagumpay tayo sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi issue kung mahirap sundin. Dahil mahirap talaga sundin. Napansin mo? Sapagkat ang ipinanganak ng Diyos ay susunod sa kautusan, hindi yun ang sinabi sa unang Juan 5:4. Anong sinabi doon? Sapagkat ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Bakit? Yung mabigat naman talaga O lalo mong pinapabigat sa pagiging makasanlibutan mo. Mahirap naman talaga Totoo. Saan ka makakakita ng kautusan ng Panginoon na madali? Tao tayo. Pero huwag mo nang dagdagan sa pamamagitan ng hindi mo pagdadasal, hindi mo pagdidevotion, hindi mo pakikipasama sa mga kapatiran. Huwag mo nang dagdagan sa hindi mo pagtitiwala sa Panginoon. Mahirap naman talaga. Yung nagsabing hindi mahirap. Kaya lang, ang ipinanganak ng Diyos, dumadaig sa sanlibutan. Tutulungan ka ng Panginoon na malabanan mo lahat ng tukso mo. Na yan na nagpapahirap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
So sa tatlong bagay na yan ang overview ng Matthew 5 hanggang 7. Next Wednesday, ang ating pag-uusapan, ang kapalaran sa kaharian ng Diyos. Sa Matthew 5, 1 hanggang 11, pagpalain tayo ng Panginoon. Manalangin tayo.